Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mariing naikuyom ni Daniel ang kamay na may benda pero hindi niya alintana ang kirot. Nag-uumpisang dumilim ang paningin niya sa galit. Nagluluksa sila pero sa paningin niya ay tila hindi yun nakikita sa mukha ni Kara. Banay dito nakatingin at nakikipag-usap kay Peter. "Sir," tawag pansin ni Eunice nang mapuna ang madilim nitong aura habang nakatingin kay Kara at Peter. Binaliwala lang ni Daniel ang sekretary at naglakad palapit sa dalawa na kaagad natigil sa pag-uusap. Nagangat si Kara ng tingin at mapagtanong na tinignan si Daniel. "Bakit?" Walang salitang lumabas sa bibig ni Daniel at nanatili lang ang seryosong ekspresyon habang nakakuyom pa rin ang kamay. Napunayan ni Peter at hindi nagdalawang isip na tumayo para tuluyan na makapagpaalam. "Hindi na ako magtatagal pa at kailangan ko na umalis, Kara." Otomatikong lumingon si Kara at hinawakan ng braso nito. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang ma-realize na gusto niya itong pigilan sa pag-alis. Sa harap mismo ni Daniel kaya bumitaw siya. Okay, mag-iingat ka." Pagkaalis naman ni Peter ay halos hindi matingnan ni Kara ang asawa dahil alam niyang mali ang naging reaksyon niya sa harap nito. Bahagya namang kumalma si Daniel pero nanatili pa rin nakatayo sa harap ni Kara. "Huwag mo sanang kakalimutan na may asawa ka," aniya saka ito iniwan. Matapos mailibing ni Corazon ay balik na sa normal ang buhay ng pamilya Romualdez. Si Daniel ay umuwi na muli sa bahay kahit malamig pa rin ang turingan nila ni Kara sa isa't isa. Sa guest room o study room madalas matulog si Daniel at tumatabi lang sa asawa kapag gusto niyang hawakan. Maramdaman ng bata sa tiyan nito. Hinahayaan naman ni Kara dahil sa totoo lang ay ang bata na lamang ang tanging dahilan kaya nagsasama pa sila na tila tuluyang nang nakalimutan ng dating damdamin para sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at buwan at napapadalas ang pag-alis ni Daniel sa ibang bansa dahil sa business trip. Sa araw na yon ay nagpunta si Eunice para personal na kunin ang luggage ni Daniel dahil abala ito sa trabaho na dapat tapusin bago to umalis. Gusto namang magtanong ni Kara kung saang bansa tutungo si Daniel at baka puntahan na naman ito si Brenda. Ngunit pinigilan niyang sarili dahil hindi na dapat siya nangingialam sa bagay na yon, gaya ng hindi nito pangingialam sa mga ginagawa niya. Habang abala si Kara sa pagkuha ng ilang damit ng asawa para mailagay sa maleta ay hindi maiwasan ni Eunice na mag-isip. Pansin niya kasing gusto nitong magtanong pero nagpipigil. "Huwag po kayong mag-alala at hindi naman sa Canada ang punta ni Sir." Hindi man sigurado kung yun ang tamang salita pero gusto niya huwag itong mabahala tungkol kay Brenda. Tumango lang si Kara tipid ng ngumiti saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Halos kalahating oras din natapos sa pag-impake saka tuluyang nagpaalam si Eunice. Dala ang luggage. Ilang sandali pa ay nag-message si Daniel at nagsabing aalis ito para sa business trip. Napabuntong hininga si Kara kahit hindi maayos ang samahan nilang dalawa ay nagkusa pa rin itong magpaalam kahit sa text na lamang. Isang linggo ang lumipas at niisipan ni Kara na magtungo sa pastry shop. Dahil ilang buwan na niyang hindi nakikita ang lugar at naisip niya rin si Lorin na inako ng pagmamanage sa shop. Nagpahatid siya sa driver na si Lito at hindi pa man humihintong kotse, nilabas na siya ng kaibigan. Nasayang sinalubong ng yakap. "Na-miss kita," ani Lorin. "Tara sa loob at ang tagal nating walang tsikahan." Matapos ay sabay na pumasok ang dalawa sa shop. Pagbati sa ilang staff ang natanggap ni Kara bago sila dumiretso sa opisina. Kwentuhan ng kung ano-ano at kuminsan inapag-uusapan ng mga problema. Sa ngayon ay inaalala ni Kara ang trial ng kapatid. Habang tumatagal kasi mas lalong lumalabong pag-asang matuloy ito. "Huwag ka na masyadong mag-alala at baka maramdaman pa ni Luisa na malungkot ka. Magtiwala lang tayo na matutuloy ng trial at makakalabas si Topher." Kaya nabigla si Kara nang biglang gumalaw sa loob ang anak. "Hawakan mo dali, gumagalaw siya," aniya sa kaibigan. Agad hinawakan ni Lorin ang tiyan nito at nilapat pang ulo para marinig sa loob ang paggalaw ng bata. Ang lawak ng ngiti niya habang nararamdaman ng anak ni Kara. Kung nakaligtas, sana anak ay malamang ganito rin sigurong mararamdaman niya. Sayang, talagang nakakapanghinayang. Hindi naman siya makulit kaya nakakabiglang gumalaw siya. Pahayag ni Kara. Kasi gusto niya si Tita Ninang, hindi ba Luisa?
Tukoy naman ni Lorene sa sarili. Oh, gumalaw ulit siya. Mukhang excited nang lumabas. Tapos ay natawa at ganun din si Kara. Hindi na siya makapaghintay na mahawakan at mayakap ang anak. Gustong-gusto niya na itong makita sa lalong madaling panahon. Stay put ka lang dyan, Luisa. Wait ka lang ng 1 buwan at sigurado kung makikita mo ng magandang mukha ni Tita Ninang, ani Lorene. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Kara dahil ganun na lamang kaikling panahon ay makakasama na niya ang anak. 1 buwan na lamang. Makulimlim at nagbabadya ang masamang panahon nang pauwi na si Kara. Mabuti na lamang at hindi pa umuulan nang makarating sa bahay. Sa kwarto habang nagpapalit ng damit ay nag-ingay ang cellphone. Nang tingnan ay tumatawag si Margo. Hello, Lawyer Mendez, napatawag kayo. Aniya saka napatingin sa labas dahil tuluyan ng bumuhos ang ulan. Kara, pasensya na sa sasabihin ko pero may bad news ako. Pagkatapos ay isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan. Kapag natuloy na ang trial sa kapatid mo ay may posibilidad na umabot ng 5 taon o mahigit pa ang sentensya sa kanya. Kinabahan si Kara dahil sa pagkakaalam niya ay 2 o mas mababa pa doon ang ipapataw kay Topher. Pero ngayon ay biglang nagbago. Anong gagawin natin? Ang mas mabuti pa ay kausapin mo si Mr. Romualdez dahil malaking halaga ang involved dito. Baka matulungan ka niya. Si Daniel, sige kakausapin ko siya pag uwi niya. Ani Kara. Pagkababa ng tawag ay nakarinig siya ng busina mula sa labas kaya sumilip siya. Mula sa balcony at nakita sa ibaba ang kotse ni Daniel. Agad siyang natuwa pero naglaho rin kaagad ang ngiti na makitang pagbaba ng bintana ng sasakyan ay nakita mula sa loob si Mario. Matapos sinabaling ang tingin niya kay Daniel na pinayungan ng katulong para hindi mabasa at naglakad papasok sa bahay. Umalis sa balcony si Kara para abangan ng asawa. Sa pagbukas ng pinto ay agad siyang lumapit. Bakit kasama mong ama ni Brenda? Hindi ba't sinabi mong hindi na sila babalik dito at nangako ka rin na hindi na makikipag-ugnayan sa kanila? Nilampasan ni Daniel ang asawa para kunin ang passport sa drawer. Kailangan kong umalis. Saan, Daniel? Huwag mong sasabihin na pupuntahan mo si Brenda. Napahilot sa sentido si Daniel. Huwag muna ngayon at pagod ako. Napasinghap si Kara na makitang eritado ito kaya huminahon siya. Hindi nito pwedeng galitin gayong kailangan niya ang tulong nito. Okay, pero may gusto lang sana akong sabihin bago ka umalis. Sa pagbalik ko na lang, Kara. Saka ito tinalikuran ni Daniel. Ngunit pinigilan na kaagad ito ni Kara sa braso. Hindi niya hayaang makaalis si Daniel na hindi nila napag-uusapan ng tungkol sa trial ng kapatid. Importante itong sasabihin ko. Tumawag si Lawyer Mendez at sinabing may posibilidad na masentensyahan si Kuya ng 5 o higit pang taon, Daniel. Kailangan ko ng tulong mo, please. Nagsusumamong sabi ni Kara na mahigpit pang pagkakahawak sa braso nito. Mula sa mukha ni Kara nagbaba ng tingin si Daniel sa braso niyang hawak nito. Sa mga nagdaang buwan ay ngayon lang naging desperada at nangailangan sa kanya ng ganito ang asawa. Kung hindi pa dahil sa kapatid nito. Paano kung ayoko? Agad rumihis sa mukha ni Kara ang takot. Hindi siya makakapayag na makulong ng ganun kahaba ang kapatid. Gagawin ko lahat ng gusto mong mangyari. Kahit anong ipagawa mo. Kung kinakailangang ibenta ko ulit ang sarili. Kara! Malakas at umieko pa sa buong kwartong boses ni Daniel. Naririnig mo bang sarili mo? Ibenta? Nabili na kita noon pa man. Kaya ano pang mapapala ko sa'yo? May maiibigay ka pa ba bukod sa sarili mong gamit na gamit ko na? Mariinay kuyom ni Karang parehong kamay. Pinipigilan ng sariling masampal ito. Masakit magsalita si Daniel at talagang nakakababa ng pagkatao. Pero siya itong nangangailangan kaya kailangan niya makiusap. Daniel, please. Alam mo kondisyon ni Papa. Kapag nalaman niyang posibleng sapitin ni Kuya sa bilangguan, ay baka hindi niya kayanin. Halos mangyak-ngyak na pakiusap ni Kara. Kung kinakailangan na lumuhod siya, ay gagawin niya para sa kapatid at ama. Mabagal na kumurap si Daniel. Tutulong ako kung yun ang gusto mong mangyari. Pero kailangan ko na umalis at may kailangan akong habuling flight. Hindi ba pwedeng wag ka na lang tumuloy? Kailangan kita ngayon, ani Kara. Parang gustong matawa ni Daniel sa narinig. Ngayon ay kailangan mo na ako dahil sa pamilya mo. Pero kapag hindi, si Peter ang gusto mo, ganun ba?
Nalaki ang mata ni Kara. Hindi ganun ang iniisip niya pero pinaparatangan na kaagad siya nito. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi na niya ginawa dahil para sa kanya ay hindi na magbabago ang tingin ni Daniel kahit linawin niya pa ang lahat, kaya kusa niya na itong binitawan saka umiwas ng tingin. Sumusuko na kaagad at ayaw na ipagtanggol ang sarili. Naglakad naman palabas ng kwarto si Daniel ngunit bago umalis ay pinagmasdan niya na munang asawa. Kanina habang nasa kotse pa lang ay iniisip niya kung paano ipapaliwanag kay Karang pagpunta niya sa ibang bansa para kay Brenda. Gusto niya sabihin na hindi na ito magtatagal dahil hindi naging matagumpay ang operasyon nito. Ang magulang mismo ni Brenda ang nakiusap na magpakita siya kahit sa huling pagkakataon lang. Ngunit ito at nauwi pa sa pagtatalo usapan nilang dalawa. Kaya iiling-iling siya ngayon, dismayado na hindi man lang ito nagawang ipaglaban ang sarili, laban sa paratang niya. Pinapatunay na totoong hinala tungkol dito kay Peter. Pagkasara ng pinto'y sakalang hinayaan ni Kara na tuluyang tumulong luha sa mga mata. Umiyak siya hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng bata sa kanyang tiyan. Tila ramdam nitong lungkot niya ng mga sandaling iyon. "Patawad anak, I'm so sorry at ganito si Mommy," kausap ni Kara sa bata habang hinihimas-himas ang tiyan. 4 na araw ang lumipas at nalaman ni Alfredong sasapitin ng panganay na anak sa bilangguan. Nasentensyahan ito ng 6 na taong pagkakakulong dahilan kaya muling inatake sa puso. Nagkataon naman na nasa kusina si Melba at naguhugas ng plato. Sa labas naman ng bahay ay maingay ang paligid dahil sa fireworks at piyesta sa katabing barangay. Kaya walang kamalay-malay si Melba sa nangyayari kay Alfredo. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakahandusay sa sahig ang asawa. Agad siyang humingi ng saklolo at tumawag ng ambulansya. Nanginig at takot na takot siya sa maaring mangyari kay Alfredo. Dumating ang ambulansya at naisakay kaagad ang asawa. Habang bumabiyahe ang sasakyan, patungo sa ospital ay paulit-ulit na tinatawag ni Melbang pangalan ng asawa. Habang lumuluha, pagdating sa ospital ay sinugod sa operating room si Alfredo. Habang naghihintay sa labas ay may lumapit na staff para tanungin ng ilang impormasyon tungkol sa pasyente. Wala sa wisyo namang sumagot sa tanong si Melba sa kanaalalang anak. Kailangan niyang ipaalam kay Karang nangyayari. Humiram siya ng cellphone sa staff para matawagan ito dahil hindi niya nadalang sariling gamit. Kahit pera ay wala siyang nabitbit dahil sa labis na pagkataranta. Sa kabilang banda naman ay pauwi na dapat si Kara mula sa pastry shop. Siya lang ang nagmamaneho kahit pa dapat ay pinagdadrive siya sa kondisyon niyang iyon. Tapos ay ginabi pa't nagdino na muna silang dalawa ni Lorin. Nagring ang phone pero hindi niya pinansin at nagmamaneho siya. Nang makatagpo ng traffic lights at saktong nagpulang ilaw ay saka lang niya kinuha ang cellphone. May 3 missed call na mula sa anong number. Hindi na nga niya sana papansinin na muling tumawag ang unregistered number. "Hello? Anak?" Tapos ay humagulol si Melba mula sa kabilang linya. "Ma, bakit ano nangyari?" Kabadong tanong ni Kara. Nag-green ang traffic lights at binubusinahan na siya ng kasunod na kotse sa likod. "Si Alfredo, inatake." Otomatikong lalamig si Kara sa kinauupuan. Hindi siya nakagalaw, maging ang pagbusinang naririnig ay nawala sa kanyang pandinig. Nabingi siya ng tuluyan sa ingay na naririnig sa paligid. "Hoy, perwisyo ka sa daan!" Sita ng driver na kasunod sa kotse saka humarurot paalis. Doon lang natauhan si Kara at kaagad na nag-U-turn. Ngunit usad pagong ang daloy ng trapiko, sinatahak niyang daan patungo sa ospital. Natataranta na siya at ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Kung pwede lang paliparin ang sasakyan ay ginawa na niya. At dahil kailangan niyang makarating sa ospital sa lalong madaling panahon ay napilitan siyang maghanap ng ibang daan. Nag-shortcut siya sa isang lubak-lubak na daan na mahabang bakanting loteng makikita sa paligid. Mahigpit ang hawak ni Kara sa manibela dahil maugang daan hanggang sa biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kaiba sa pangkaraniwan niyang nararamdaman. Sa palagay niya may nangyari hindi maganda sa batang kanyang dinadala. "Luisa, bakit?" Kausap niya sa anak. Tuluyang humintong kotse dahil hindi na kaya magmaneho ni Kara. Sobrang sakit talaga ng tiyan niya. "Saklolo!" Sigaw niya sa inalis ang suot na seatbelt para lumabas ng sasakyan. Ngunit kahit ang pagtayo ay pahirap din. Talagang binabagsak siya sa sobrang sakit. Kaya kumapit na lamang siya sa sasakyan habang patuloy pa rin ang paghingi ng tulong.
Pero habang tumatagal ay pahina ng pahina ang boses niya. Tulong, pakiusap, tulungan niyo kami ng anak ko. Ani Kara na tuluyan na napaupo sa lupa habang nakasandal sa kotse. Ilang minutong lumipas na masinagan ng ilaw na nagmumula sa isang lumang tricycle ang katawan ni Kara. Nawala na ito ng malay dahil sa dinaranas ng sakit. Ang hitay may bahid ng dugo kaya inakala ng tricycle driver na nasugatan to. Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Saad ng babaeng pasahero. Tulungan natin at buntis pa naman, aniya sa driver. Kaya pinagtulungan ng dalawa na buhatin si Kara at madala sa pinakamalapit na ospital. Tulong! Nakita namin siya sa may daan ng duguan. Untag ng pasahero matapos makarating sa ospital. Hindi niyo po siya kilala, ma'am? Tanong ng nurse. Umiling ito saka naman binigay ang bag ni Kara na kinuha nila mula sa kotse. Ito ang bag at cellphone niya. Kayo nang bahalang kumontak sa kamag-anak niya at kailangan na naming umalis. Tumango naman ng nurse at matapos ay saka na umalis ang dalawang estranghero. Bumalik ang nurse sa counter saka naghanap ng impormasyon tungkol kay Kara na biglang tumunog ang cellphone. Hello? Kara, hindi ka makontak si Daniel. Excuse lang po ma'am, kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Putol ng nurse sa babaeng kausap sa kabilang linya. Who's this? Nasaan siya ngayon? Pinakilala naman ng nurse ang sarili sinabing dinala sa ospital si Kara. Sige, at pupunta na ako dyan. Saan ng babae sa kabilang linya na walang iba kundi si Lourdes. Pagkababa ng tawag ay nanggagalaiti siya sa galit at pag-aalala na baka may mangyaring masama sa bata dahil sa kapabayaan ni Kara. Ano bang pinagagawa ng babaeng yon? Kapag talaga may nangyaring masama sa apo ko, ay hindi ko siya mapapatawad. Turan pa ni Lourdes sa inutusan ng driver ni ihanda ang sasakyan para magtungo sa ospital kasama isang katulong. Wala pang kalahating oras ay dumating si Lourdes. Lumapit naman sa counter ang katulong para itanong kung saan dinala si Kara. Nasa operating room po, tugon ng nurse. Pagdating doon ay sakto namang kalalabas lang ng doktor. Dumating na bang asawa ng pasyente? Mabilis ang lakad ni Lourdes palapit sa doktor. Ako pong biyanan, kamusta pong bata? Kailangan ko pong makausap ang asawa niya. Critical ang kondisyon ng dalawa. Posibleng isa lang sa kanilang maililigtas namin. Then save my granddaughter. Anong sabi mo? Biglang dating ni Lorin, halatang galing sa pagtakbo dahil hinihingal. Kanina'y tinawagan siya ni Melba dahil bising linya na cellphone ni Kara kaya nang tumawag siya at ibang sumagot ay kagad na siyang nag-alala. Nakausap niya ang nurse at sinabi ang nangyarit na pasugod na nga sa ospital. Ngunit hindi niya inaasahan ang una niyang maririnig pagdating ay gusto ni Lourdes sa sagipin ng apo't hindi si Kara. Anong karapatan mo magdesisyon kung sinong dapat nasagipin sa kanilang dalawa? Hininapigilan ni Lorin na magtaas ng boses. Parang gusto niyang ilapat ang nanginginig na kamay sa pagmumukha nito. At sino ka naman para mangialam? Apo ko ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan niya makaligtas, singhal ni Lourdes. At kaibigan ko si Kara. Hindi ko hayaan na patayin mo siya. Napasinghap si Lourdes at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Are you accusing me of? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang tinalikuran siya ni Lorin. Humarap ito sa doktor at nagmamakaawang iligtas si Kara habang umiiyak. At paano apo ko? Inis na nilingon ito ni Lorin. Pareho silang dapat iligtas. Subukan mo lang na kumontra at sisiguraduhin kong mababalit ang insidenteng ito. Aniya sa kamuling hinarap ang doktor. Please, Doc, gawin niyo pong lahat para iligtas silang dalawa. Mangyak-ngyak na pakiusap niya. Tumango naman ang doktor at sinabing gagawin ng lahat ng makakaya para mailigtas si Kara at ang bata. Pagkatapos ay muling bumalik sa loob ng operating room. Nang maiwan ng dalawang babae pareho pa silang nagkatingin ng masama sa isa't isa. Bago umiwas at lumayo, hanggang sa hindi matiis ni Lorin na manahimik. Nasaan si Daniel? Bakit wala siya dito? I don't know. Hindi ba sinabi sa'yo ni Kara kung nasan siya? Ani Lourdes, umiling si Lorin. Nagpunta siya sa shop kanina pero wala naman siyang sinasabi sa akin. Pagkatapos ay biglang naalala ko ano sadya niya sa kaibigan. Oh my, no hindi pwede. Bigla siyang nagpanik. Inatake si Tito Alfredo at ngayon nanganganib ang buhay ni Kara. Bahagyang lumapit si Lourdes. Halata ang kalituhan sa muka. Anong sinabi mo? Inatake si Alfredo? Maging siya ay nabigla. Ang kanina pang umiiyak na si Lorin ay tuluyan ng napahagulhol. Kara please, kailangan mo pang makita si Tito Alfredo. Ilang minuto ang lumipas na parang oras ang itinagal sa paghihintay sa balita ng doktor nang biglang tumunog ang cellphone ni Lorin. Tumatawag si Melba, napasinghap siya at hindi malaman ang gagawin. Hello tita.
Nakontak mo na si Kara? Hindi niya kasi ako sinasagot. Tanong ni Melba na halatang namamaos ang boses. Nakagat ni Loreen ang ibabang labi dahil sinabihan niya kaninang nurse na may hawak na cellphone ni Kara na huwag sasagutin ng kahit na anong tawag mula sa kahit sino. Hindi niya gustong malaman itong kasalukuyang nangyayari sa anak. Baka hindi kayanin ni Melba ay may kinakaharap itong problema. Hindi ko rin po makontak. Gusto niyo po bang puntahan ko sa kanila? Pagsisinungaling niya. Hikbi ni Melbang maririnig sa kabilang linya. Sige iha, pakipuntahan siya at sabihin, wala na si Alfredo. Namutlang bigla si Loreen. Sa isang iglap ay nablangko ang kanyang isip. Ang isa sa tinuturing niyang ama ay tuluyan ng namaalam. Nang hinang kamay niya, lumupaypay at nabitawan ng cellphone. Napaupo siya sa sahig at timpit na napaiyak. Si Lourdes na pinapanood ng dalaga ay naguguluhan naman sa nangyayari. Gusto niyang magtanong pero nagpasya na lamang siya na bahagyang lumayo para subukang kontakin si Daniel. Ilang oras ang lumipas at pawang nakaupo na sa bench sina Loreen at Lourdes. Naghihintay na matapos ang operasyon. Nang sa wakas ay bumukas ng pinto ng operating room, kaagad lumapit ang dalawang babae at magkasabay na nagtanong. Si Kara, ang apo ko, isang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ng doktor bago ngumiti. Pareho silang ligtas, although premature ang sanggol ay maayos naman ang lagay niya at kailangang ilagay pansamantala sa incubator para maobserbahan. Pwede po ba akong pumasok sa loob? Ani Loreen na tinanguan ng doktor kaya wala nang sinayang na oras at agad na pinuntahan ng kaibigan. Pagpasok ay nakita niya nakahiga tila natutulog si Kara kaya tinawag-tawag niya to. Ilang sandali pa'y nagmulat ng mata. Ang anak ko, ani Kara sa namamaos na boses. Dinala na muna nila sa incubator. Mabagal na kumurap-kurap si Kara sa kalumikot ng mga mata na tila may hinahanap. Si Papa, nasaan? Lumabas ba? Narinig ko pa siya kaninang tinatawag ako. Napasinghapat at tatakpan ni Loreen ang sariling bibig. Alam niyang imposible yung mangyari. Dahil wala na si Alfredo at ngayon, hindi niya malaman kung paano sasabihin sa kaibigan ng totoo. Tila natauhan naman si Kara. At naalala na patungo dapat siya sa ospital para sa ama na inatake sa puso. Nagsimulang tumunong luha ni Kara. Sunod-sunod at walang tigil. Sa nanghihinang katawan ay pinilit niya ang sariling bumangon. Gusto ko siyang makita. Kailangan ako ngayon ni Mama. Aniya.